Kasaysayan ng paglikha. Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos sa kanyang nakita. Sa unang araw ay nilikha ng Diyos ang liwanag. Tinawag niya itong araw. Ginawa niya ang kadiliman at tinawag niya itong gabi. Sa ikalawang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Hinati ng Diyos ang tubig. Ang ibang tubig ay nasa ibaba. Ang iba ay nasa kalawakan na tinatawag niyang langit. Sa ikatlong araw, pinagsama-sama ng Diyos sa isang dako ang tubig upang lumitaw ang tuyong bahagi. Tinawag niya itong lupa. Ang tubig ay tinatawag niyang karagatan. Pinatubo niya ang mga punong namumunga. Pinatubo rin niya ang lahat ng uri ng mga halamang nagkakabinhi. Sa ikaapat na araw ay nilikha ng Diyos ang dalawang tanglaw sa langit. Ito ang araw na magbibigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Sa ikaliwang araw ay nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Sa ika-6 na araw ay ginawa ng Diyos ang lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit. Huling nilikha niya ang tao. Ang tao ay ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ang tao ang mamamahala sa lahat ng kanyang ginawa. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis. Sila'y mamamahala sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinigay rin ng Diyos ang lahat ng uri ng halaman na nagkakabinhi, lahat ng namumungang kahoy. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Ang lahat ng mga iyon ay mabubuti.